Ito ang bagong Insta360 X5 at mukhang ito ng pang all-around camera mo, mapa araw man o kahit gabi. Sakit sa puso. Para sa bagong Insta360 X5, pwede nyo nang palitan ang lens nyo kahit nasa bahay lang kayo. Para sa akin, itong pinakamagandang upgrade na ginawa ng Insta360 kasi lagi kong problema to. Kailangan ko pang pumunta kung saan man para lang magpalit ng lens, pero ngayon, napakadali na. Yes, for 2025, removable na ang lens. So this is our new X5. Sa gilid, ang mga bagong features ng camera, which is mamaya balikan natin sa likod. Ayan, nakasulat dito yung mga kasama para sa essential bundle. Para sa bundle na to, meron na kasamang 114cm invisible selfie stick. Of course, manual and stickers. Ito, bago to. Ngayon ko nakita to. Extra battery with casing. Ito, kailangan natin talaga to. Meron na kayong kasamang carry case. So, we have our X5 na may kasama ng lens cap. Nice. Standard lens guard na 2 piraso, harap at likod. Additional protection para sa mga lente natin. Meron tayong pouch, USB-C cable. Kumuha na rin tayo ng 512GB na memory card. Guys, make sure na compatible yung mga memory card na ilalagay nyo para sa X5 para maiwasan natin mga freezing issues. And for the essential bundle, may kasama na ding utility fast charge case. Dude, ang gaan! Ito ang bagong 8K 360-degree action camera ng Insta360. Kahit anong angulo, kuha mo dito. Halos lahat ng makikita mong motovlogger ngayon may nakakabit na ng Insta360 sa mga motor nila. Unang tingin, halos hindi nalalayo yung itsura niya sa X4. Andun pa din yung rugged design tulad ng mga nauna. At kahit yung screen, hindi nila binago na may 2.5-inch Gorilla Glass. Shutter button sa lower left to start and stop recording at menu button sa kanan para sa iba't ibang modes at para mapadali ang switch nyo from 360 mode to single lens mode. Pero ang malaking pagbabago sa X5 ay yung lens. Bago, mas durable ang lens na kinabit at mas in-improve ang drop resistance kumpara sa X4 para hindi ganun kadaling magasgasan ng susi, bariya o kung ano pa man. Sa kanan ang ating power button at quick button para sa mabilisang templates, pero this time nilagay nila dito ang charging port. Para mabuksan, i-slide nyo lang pababa. Kung maglalagay naman kayo ng mga mic adapter, madali lang din naman tanggalin to. Sa kaliwa ang battery location na mas matagal mo nang magagamit dahil sa bagong battery na 2,400 mAh na kayang mag-record ng 185 minutes ng naka-endurance mode. 37% na ang tinagal kumpara sa X4 na 2,290 mAh lang. Yun nga lang dahil sa bagong battery na X5 hindi yung pwedeng gamitin ang lumang battery mo galing sa X4. Hindi yung ubra katulad ng Ace Pro sa Ace Pro 2. Ito ang bagong battery na X5. At ito naman sa X4. Sa likod, dito mo na makikita ang pagkakaiba pagdating sa aesthetics. Yung dating may kurba sa X4, medyo makinis na sa X5. Pero this time, meron siyang wind guard. Yan ang bagong multi-layer steel mesh wind guard para mabawasan ng wind noise. Kaya narinig nyo na ako gamit ang Insta360 X4. Dito pa rin tayo sa open area. Medyo lumalakas na yung hangin ng QE. At kamusta ba ang boses ko? Ito, wala pang wind guard na kasama dito. Narinig nyo ako ngayon gamit ang bagong Insta360 X5 para sa bagong camera na to. Nag-install na sila ng wind guard, so mas maganda na at mas klaro ang audio na narinig nyo kasi binabawasan nyo yung hangin na masagap sa video nyo. So kamusta ba ang boses natin? Sana okay. Pagdating sa audio performance na X4, kahit klaro ang boses natin, may mga wind noise na nasasagap sa background, lalo na kapag nasa open area tayo. Habang sobrang klaro naman sa X5 at kung meron mang wind noise sa background, napaka-minimal lang. Halos hindi pansinin. Naalala nyo itong sticker natin na kasama sa box? Ito panlinis natin para sa bagong wind guard ng X5. Itikit lang natin ito dyan. Tapos, yan, sasama ng mga dumi. At sa pinakailalim ay ang screw mount para sa selfie stick o tripod, pero this time, pwede mo nang ikabit ang mga magnetic mount galing Ace Pro 2. O kaya naman, itong mga quick release mount. Itong ganitong klaseng setup, ginagamit ko to kung sakaling gusto kong ilagay sa chin mount, lalo na sa helmet. Ito yung magiging itsura niya. Tapos, easy tanggal lang din. Dito sa X4, iba kasi ito oh.
For the X5, mas maganda na ang image quality araw man o gabi. May mas malaking 1/1.28-inch sensors na 144% ang nilaki kumpara sa X4. Dahilan para mas magkaroon ng buhay, mas klaro at detalyado ang makakuha mo. Para ka nang gumagamit ng professional camera. Ito din ang unang beses na gagamit ang isang 360 camera ng 3AI chip. Dalawang dedicated Pro Imaging chip para makakuha ng quality footage kahit low light pa at mabawasan ang noise kahit madilim. Ganda ng footage sa gabi katulad ng Ace Pro 2 na nilagay sa isang 360 camera. So, meron ka ng dalawang Pro Imaging chip at 5nm AI chip para mapabilis ang image processing and all. Para quality ang kuha sa gabi, iset lang ang mode to pure video mode. Dito, binabawasan niya ang noise, ina-enhance ang brightness para mas detalyado kahit low light. To compare, ginamit natin pareho ang X4 at X5 at ganito ang kanilabasan. Ibang ganda ng X5 sa gabi, di ba? Pure video mode sa isang 360 action camera. Masabi kong game changer to. Ilang beses na ako gumagawa ng mga video na halos madaling araw ko nag-ride o gabi gamit ang X4. Hirap ang quality niya sa gabi eh. Madalas ginagamit ko ang Ace Pro 2 sa mga ganong senaryo pagkatapos binubuksan ko ang X4 kapag may araw na. Pero dahil sa bagong feature na meron ng X5, malaking tulong to para sa katulad kong motovlogger. Klaro, detalyado at hindi grainy ang makakuha. Yun nga lang, walang pure video mode kung sakaling gagamitin nyo ang single lens mode. Pero pwede nyo pa din naman gamitin ang 360 mode habang nakalagay sa helmet ang camera. Pero expect natin na hindi ganun ka-natural ang movement ng mga ulo nyo kung saan kayo nakatingin. Para sa video, pwede ka pa din kumuha up to 8K at 30fps sa 360 mode at 4K 60fps naman sa single lens mode. Dahil sa upgraded sensor at 3AI chip, mas klaro na ang mga footage nyo. Kahit i-zoom mo pa sa post-production ang video, malinis pa din ang kakalabasan. Pero kung sakaling gusto nyo magkaroon ng balanseng liwanag mga footage nyo, for example, napadaan tayo sa mga mapunong kalsada, sabi natin may mga shade tayo na daanan, pwede nyo nang gamitin ang Active HDR hanggang 5.7K at 60fps na dating 30fps lang. So meron ka lang mas smooth na kuha na kahit paano balance ang kulay. Pero sa paggawa ng video, madalas kong patayin ang HDR dahil titimpla ko ang kulay pagdating na sa editing. Para sa mga mahilig sumisid, good news to para sa inyo dahil pwede nyo nang gamitin ang X5 sa ilalim ng dagat up to 49 feet o 15 meters nang walang dive case kumpara sa X4 na hanggang 10 meters lang. Mas malalim din ng mararating nyo hanggang 197 feet o 60 meters kung sasalpakan nyo ng dive case. Make sure lang na nakasarado ng maigi ang mga pinto sa kilid ng mga ports. Malalaman nyo naman yan kapag visible ang mga orange indicators. Isa pang bago para sa X5 ang tinatawag na Insta-Frame. Sabihin na nating mas papapadali ang buhay nyo dito pagdating sa editing. Meron tayong dalawang pagpipilian dito, isang fixed view at isang selfie view. Sa fixed view, eto, mabilis nating maitututok sa rear view. Yan, nakikita nyo yung likod ng camera. Front view, tayo, nakikita natin sarili natin. Hello. Top, bottom, at meron pa nga ditong custom view eh. Balik tayo dito sa rear view. Kung nalalayuan kayo sa subject, pwede yung i-zoom. Yan, slide nyo lang pa kanan. Depende sa inyo kung anong field of view ang gusto nyo. Kung gusto nyo mega view, linear, o narrow. Mas gusto ko din naka-enable tong horizon lock para kahit anong ikot at gulo ng camera, naka-lock in pa rin siya. Kung di nyo rin gusto ang distortion correction, pwede nyo rin patayan. At itong selfie view. Ito, paborito ko to. Automatic niya inaalam ang pinakamalapit na subject sa video. Ayan o. So kahit anong angulo ko ilagay ang camera, sa akin pa din nakuha. Hindi ko na kailangan i-reframe pa sa Insta app o sa studio. Meron din mga button sa gilid o. Ito kung gusto nyo ipakita ang buong paligid nyo. Automatic siyang ikot. At kung gusto nyo paikutin mo din ang mga followers nyo. Subukan natin kalikutin tong X5. Pindutin natin tong menu button. May dalawa tayong option, 360 at single lens mode. For the photo mode, kaya nitong kumuha up to 72 megapixel 360 photo. Meaning, isang pindot lang dito sa button na to at pwede kang mamili ng kahit anong angulo. Gaano ka-cool yun? At ito ang mga sample shot natin dito sa X5.
Of course, video mode. Ito ang mode for daytime video tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Pwede yung enable ang active HDR dito at kayang kumuha from 4K hanggang 8K at 30 FPS. For the pure video mode, ito yung mode kung sakaling kukuha kayo ng video sa gabi o low light. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, pa 4K at 30 FPS man o 8K at 30 FPS. Insta-frame, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. So, alam na natin yan. Time-lapse, ito yung unique way kung gusto nyo ng fast-forward effect. Maraming pwedeng paggamitan to eh. Pwede nyo iset ang resolution from 5.7K up to 11K at 30 FPS. Time shift kung gusto nyo kumuha ng hyperlapse in maximum 8K reso. Bullet time, ito yung nakikita nyo yung 360 slow motion gamit ang bullet time kit. Ito yung iniikot para makagawa ng ganitong klaseng kuha. Loop recording, sabihin na natin gusto nyo gamiting dashcam ang X5 nyo for safety purposes. Pwede kayo mag-record ng continuous video gamit ang loop recording at i-overwrite niya ang mga lumang footage mo ng bagong footage. So, hindi mapupuno ang memory ng camera mo dito. At pwede yung gamitin kahit walang nakasalpak na battery as long as naka-charge ang camera. Road mode, halos katulad ng loop recording pero dito gagamitin niya ang portion ng space ng SD card. Pwede yung iset kung ilan lang ang gusto yung kaining space. Meron ding star lapse, burst mode para sa marami ang photo in a short period of time at interval. Yun lang. For single lens mode naman, dito may option ka kung gusto mong gamitin ang harap ng lente o ang likod. Dito, pwede nating iset ang field of view. Ang madalas kong gamitin dito, ang pinakamalawak na field of view which is ang mega view para kuha lahat. For single lens mode, pwedeng kumuha ng photo up to 36 megapixel. So dahil isang lente lang yung ginagamit niya, kalahati na mayroon ang 360 mode, 36 megapixel lang to. Video mode na kayang kumuha up to 4K at 60 FPS. Free frame video naman, kung mapapansin nyo meron siyang grid. Dito may pattern kayo kung gusto nyo i-upload vertically for Facebook o landscape for YouTube o square for Instagram. Me mode. Gamit ang visual selfie stick. Nakafix ang focus sa'yo. Hindi mo na kailangan ng app o studio dahil automatic sa'yo nakatutok ang frame. Nice, no? Also, loop recording. Ano pa bang meron dito? So, yun lang naman. Limited lang yung mga modes na mayroon ang single lens. Swipe to the right, mapupunta tayo sa album. Swipe to the left kung gusto nating mag-manual para maayos ang ISO, white balance, shutter speed, at kung ano-ano pa. Swipe up para sa ating resolution at frame rate. Swipe down naman para sa ating mga settings. Hindi pa rin mawawala syempre ang gesture control. Taas lang ang kamay para mag-stop and start recording. At voice control naman, same way pero dito gamit ang boses nyo. AI Highlight Assist para sa madali ang editing pagdating sa app. At Dive Case Mode kung saan nagsisisid kayo. Isa pang bago para sa X5 ay ang tinatawag na Twist to Shoot. Dito sa bagong mode na to, hindi nyo na kailangan pang pumindot to start and stop recording. Ang kailangan nyo lang twist back and forth ng 2 beses. Dude, sobrang cool nito. Para patayin, ganun din. Para kumuha ng photo, same goes. Twist nyo lang 2 beses. Dude! Pagdating naman sa editing, same way pa rin kung paano tayo nag-edit dati. Pwedeng sa app ng Insta360 o kaya naman dito sa studio. Ang pagkakaiba ng dalawa, mas marami kang magagawa dito sa app. Tsaka hindi naman sa lahat ng oras dala natin yung mga laptop natin di ba? At para sa bagong update, mas user-friendly na ngayon ang app. Madali mo nang mananavigate ang album at madali mo nang malalaman ang specific video na kinuha mo dahil sa thumbnail. Inaalam niya kung anong magandang subject para sa thumbnail mo para ma-recognize mo agad. Dati rin kasi kapag gumagawa ako ng video, nakatutok sa akin yung camera. Ginagamitan ko pa ng deep track para sa akin lang focus. Medyo hassle at matagal ang rendering. Ngayon, dahil sa bagong selfie view, mas madali na. Halos wala ng editing. Also, pwede kang gumawa ng mga malulupit na transition gamit lang ang AI Shot Lab sa Insta360 app. Tulad na lang itong AI Warp, Sky Swap, o Fly Lapse. Okay, para sa presyo ng bagong Insta360 X5, mabibili niyo po ang standard version, halos camera lang, at kung ano-anong basic accessories for 32,990 pesos. Pero kung gusto nyo ng bundle, tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, meron na kasamang mga accessories. Itong essential bundle, mabibili nyo po ito for 39,390 pesos. Sa mga gusto po kumuha ng bagong Insta360 X5, ilalagay po natin ang link sa baba kung saan nyo mabibili. So that's our review para dito sa camera na to. Let me know what you guys think, kung worth it ba ang mga upgrades na nilagay para sa bagong X5. Let me know in the comment section down below. Kaya mga cutie pies, kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button
dyan sa baba. Magandang panahon, okay para subukan ng bagong X5, kaya kita po tayo sa daan.